Magandang gabi po. Welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay ating pong talakayin yung katanungan ni Chris Velasquez. Ano po ibig sabihin ng define hazy opacities are seen in the right apex? Yan po ang kanyang katanungan. Kung kayo po ay nais yung malaman kung anong kahulugan nito, pwede nyo po akong mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, para ma-notify kayo sa aking mga latest video. Pwede nyo pong i-like, i-follow, and share. Ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, sa aking TikTok at Career, para ito po ay lumaganap sa inyong mga kaibigan. Ngayon talakayin po natin, ano ba ibig sabihin ng define hazy opacities? Imaginein mo, tumitingin ka sa mapa sa syudad. Ngayon, makikita mo yung mga boundaries sa syudad. Ito'y kitang-kita mo, nakamark. Ang city, pagka maganda ang description ng mga boundaries sa city, nakamarka yan, ang ibig sabihin niya na well-defined. Kaya sa x-ray mo, nakalagay, define hazy opacity, ito'y clearly nakikita na kung saan ang hangganan sa baga mo, kung saan ang may diferensya, kung may tubig, o nana, o pangangapal, o pamamaga ng baga, o kung saan yung infection. So, yung define hazy opacity, ibig sabihin ito, ay natukoy kung hanggang saan o parte, location ng baga mo kung saan yung diferensya. Yun ang ibig sabihin ng define hazy. At sabi, ito'y nakikita sa right apex. Yung pong right apex sa baga, ito'y upper portion, part ng right lungs natin. Doon sa kanang baga, doon nakita yung hazy opacities, no? Yung right apex, ito yung upper part ng ating baga, yung right na baga natin. Ito yung common place ng hazy opacities na nakikita. Itong mga hazy opacities na nakita sa right lungs mo, dun sa upper, ito yung may infection, merong inflammatory condition, ito yung mga hazy opacities, no? Ito yung infection, inflammatory condition, either lung cancer, o may tubig ka sa baga, or pagkakaroon ng peklat ng baga mo dahil sa previous infection or injury. Nag-a-upper na hazy opacities. Maaring kaya po yung right apex, ito po yung ating right lungs doon sa upper part ng ating baga, ito po yung exposed ito sa irritant tulad ng alikabok at usok at pollution. Yung right apex, yung upper portion ng right lungs natin, closer kasi yan sa trachea. Yung trachea, ito yung pinaka-main daanan ng hangin na nagdadala ng hangin papunta doon sa baga natin. Yung ibig sabihin nito, yung right apex, ito ang agad laging apektado ng infection dahil close siya doon sa trachea, yung main airway na nagdadala ng hangin sa ating baga. Pag yung doktor o radiologist nakita niya yung hazy opacity sa CT scan or x-ray mo, ang ibig sabihin nito, imaginein mo para bang tumitingin ka sa isang malinaw na bintana. Tapos, merong scenery sa labas. Ngayon, syempre yung window na yan, pag merong dust, may alikabok dun sa window, ay parang nahihirapan kang makita yung scenery sa labas, hindi mo masyadong nakikita dahil dun sa dirt or alikabok na tumatakip dun sa bintana. Yun ang ibig sabihin ng hazy opacities. Malabo ang bintana dahil doon sa dirt and dust. In the same way, yung hazy opacity na nakikita sa x-ray o parang dirt or alikabok sa window, ito yung view ng ating baga. Napakahirap makita yung normal lung tissue kasi yung opacity, yung area
nagkakaroon po ito ng mga nana o kaya nagkakaroon dito ng thickening of the wall. Kaya ngayon, o kaya meron pamamaga sa baga. Yung increased density ng baga, bumibigat ang baga, nagiging crowded. Sa halip na air ang laman ng ating air sac, may tubig, may bakterya, may peklat. Imaginein mo yung baga, parang nakakita ka ng baso, di ba? Clear glass. Yung clear glass na to, punong-puno ng cotton ball. Para maunawaan nyo yung glass na yan ay malinaw. Tapos merong cotton ball sa loob na nagre-represent sa ating air sac yung cotton. Pag yung baga ay naging denser than normal sa x-ray or CT scan, para ka nagdagdag ng bato o beads dun sa glass jar. Yung mga beads or mga bato, nagre-represent ng density. Katulad ng fluid accumulation, inflammation, peklat, tumor, or cancer cell sa baga. Yung po yung hazy opacities, no? Bumibigat siya dahil doon sa mga tubig nandoon or kaya merong inflammation doon. Ang akin sinasuggest po yung mga supplement na vitamin C at Super B complex, merong role yan sa importante sa pampalakas ng ating immune system. Pinalalakas niya yung ating white blood cells, yun ang ating fighting cells or those soldiers of the body to stop infection. Kaya kung meron kang reserve na vitamin C sa katawan, tumutulong ito sa production ng collagen. Yung collagen, ito yung protein, napakahalaga nito sa strength and flexibility sa ating connective tissue. Kasama na po yung ating balat, yung buto, yung muscle, yung blood vessel, mga tendon and ligaments. Ito ang nagpo-provide ng support, structure, and elasticity, yung collagen na yon. Ang collagen, napakahalaga sa pagpapagaling ng sugat. Kasi pagka may infection ng baga mo, tuberculosis, pneumonia, magkakasugat yon. So, pag meron kang enough na vitamin C, meron kang collagen para mapagaling agad yung sugat. Kaya napakahalaga po ng collagen sa ating balat, sa ating buhok, sa ating kuko. Pag nagkakaedad tayo, bumababa yung collagen level. Kaya nagkaka-wrinkles, nagsasag yung skin, meron ng sign of aging. Yung Super B complex natin, meron siyang 8B vitamins, B1, B2, B3, ganon. B6, B12, yan kasama na yon, mga 8B vitamins. Ang work ng B vitamins, it keep us alive, including growth and repair and reproduction and energy production. Tumutulong siya sa pag-transport ng nutrients at pagtanggal ng waste product, sa ating katawan. Tumutulong din ng Super B complex at vitamin C sa function ng ating memory, ng ating mood. Ang Super B complex at vitamin C, pampalakas ng ating immune system, pinoprotect ang katawan natin sa infection. At tumutulong dito to avoid stomach upset. Tumutulong din po ito sa removal ng mga waste product at para mag-normal ang function ng ating katawan. I-take mo to 30 minutes prevention nito, 30 minutes before breakfast, once a day. Kung interesado po kayo magpa-deliver nito, ay pwede nyo akong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo na gusto yung umorder nito. Tapos, bigay mo lang sa akin yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. Padi-deliver po natin sa LBC. Cash on delivery ito. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Ngayon, para maunawaan mo ang different causes ng hazy opacity sa baga, ito imaginein mo may garden. Yung garden, ito'y merong healthy plants, magagandang mga halaman. Na itong mga healthy plants na to, nagre-represent ng air sac, yung supot ng hangin sa baga. Yung air sac na yan, ang laman yan, malinis na hangin para makahinga tayo. Ngayon, pagka doon sa garden, ang
sa halip na healthy plants ang nandoon, mga tuyo at patay na halaman na. Yung dead plants na yan, nagre-represent na damage yung air lungs mo sa baga. Pag na-damage yung lungs mo, sa halip na clear, malinis na hangin, napupuno ito ng tubig, nana, o kaya ito po yung cause ng hazy opacities. Kaya meron kang hazy opacities dahil nga doon sa mga nana at dahil sa tubig, mga peklat doon sa baga mo. Yung pamamaga ng baga, sanhi ng infection or allergy, other condition na nakakairita sa baga. Ang specific cause po ng hazy opacity, na madidetermine yan depende sa location, size, and appearance. Sa kaso mo, ang location ng iyong hazy opacities ay dun sa right apex ng baga mo, dun sa right upper portion ng baga mo. Kaya nga po yung maraming kaso ng mga causes ng hazy opacities, ito po ay merong mga additional tests, mga sputum culture, lung biopsy, para ma-determine yung underlying cause bakit ka nagkaroon ng hazy opacity. Kaya nga yung presence ng defined hazy opacity sa right apex, ito po yung mga non-specific finding. Maraming, kaya dapat, kasi ang pinanggalingan nito, maari nagka-pneumonia ka, o kaya nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya nagkaroon ka ng lung cancer, o kaya nagkaroon ng peklat ang baga mo. Kaya ngayon po, pagka ganyan ang nangyari sa'yo, ay nahihirapan kang huminga. Kaya dapat ang doktor, magbibigay sila ng additional test, mga biopsy, para magkaroon kayo ng diagnosis. Yung ating pong lecithin, maganda po mag-take kayo nito. Bukod sa pampababa ng cholesterol, maganda sa puso, ito po ay maganda sa ating maganda po ito sa ating brain para sa attention and concentration and learning, and protect ang ating brain sa sa damage. Maganda rin po mag-take tayo ng calcium magnesium para tumibay ang ating buto, para maiwasan ang pulikat, para sa normal contraction ng ating muscle and relaxation. Maganda yung calcium magnesium. Tumutulong din po ito ma-relax yung ating katawan at ang isip. Madali tayong makatulog kasi tumutulong siya sa production ng melatonin. Kaya ito po'y available sa Patnubay, no? Alam niyo po yung ating pong merong mga steps na dapat mong gawin para ikaw ay matulungan sa problema mo, further evaluation, at i-consider yung medical history mo, i-review yung physical, yung result ng test mo, magkaroon ka ng physical examination, magpa-CT scan, magpa-X-ray, magpa-laboratory test ka, blood test and sputum test, para matreat yung underlying cause, ma-prescribe ka ng mga gamot, kung ito'y lung cancer, kailangan ito ng radiation, o kung kailangan ng operation, kailangan ng chemotherapy, depende kung ano nakita ng doktor mo. Minomonitor dapat ang kalagayan mo para ma-assess kung ang effectiveness ng iyong treatment. Para magkaroon ng adjustment ang doktor sa iyo, magkaroon ka rin ng lifestyle changes para sa ganon, matulungan, maiwasan yung komplikasyon. Healthy diet, meron kang exercise regularly, i-maintain mo yung healthy weight, no smoking. Dapat ang kailangan po nito ay meron po kayong yung exercise, malaking tulong yan. Alam mo, pagka naninikip ang dibdib mo, pwede kang mag-rub ng crystal oil. Ito po ay concentrate, at ito po yung mga extract plant, no? Herbal ito. Nakaka-reduce to ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce ang pain, inflammation at arthritis, it improve your sleep quality, nakaka-relieve ng headache, nakakalis ng congestion. Kung ikayo po ay kinakabag, meron kang stomach cramps, nasusuka ka, ipahid mo lang to sa tiyan mo. Pagka hindi ka kakagatin ng lamok, pag hinaplas mo to sa balat mo, no?
Kaya po ngayon, ito pong mga dapat nyong gawin para sa iyong hazy opacities na tinatawag. Sa yung home management naman, meron kang enough rest. Allow mo yung body mo mag-conserve ng energy para mag-focus ka sa healing. Meron kang 7 to 8 hours na tulog. Inom ka ng sapat na tubig para madahak mo yung plema. Meron kang mga sabaw, mga herbal tea na iinumin. At kailangan nito, meron kang mga gamot na reseta ng doktor. At kailangan din para mabaklas yung plema, maiwasan ng further komplikasyon. At meron kang humidifier, magdagdag ka ng moisture sa hangin para madali kang makahinga at hindi lumapot ang plema. Mag-gurgle ka lagi ng warm water with salt para sa sort of ma-reduce ang inflammation. Pag natutulog ka, elevate mo yung ulo mo para sa meron kang extra pillow para hindi ka hirap huminga. Nakakatulong sa drainage ng mucus, nare-reduce yung chest congestion pag naka-elevate yung ulo mo sa paghiga mo. Iwasan mo yung mga irritants, smoke, dust, and other irritants, nakaka-worsen ng simptoma mo. Meron kang healthy diet, kailangan meron kang vitamins at mineral mula sa prutas at gulay. Meron kang regular exercise tulad ng walking exercise, meron kang breathing exercise para mag-expand yung lungs mo. Remember, ang home management, nire-recommenda to, pero importante rin po ay meron kayong proper evaluation and treatment mula sa doktor mo para ma-maintain healthy ang iyong baga. Iwasan ng sigarilyo, iwasan ng air pollution, protektahan mo ang baga sa infection, iwasan ng respiratory infection like pneumonia, bronchitis, no? At saka kailangan din po nito, i-maintain mo yung healthy diet, balanced diet, nutritious diet, na may mga vitamin at mineral. Magkaroon ka ng regular exercise para sa respiratory muscle mo. Mag-practice ka ng deep breathing para mag-improve ang lung function mo, para yung pong mag-increase yung air sac efficiency mo. Huwag kang magtapapataba kasi yung obesity, nagbibigay ito ng strain sa lungs, nai-impair yung ability mo to function optimally. I-maintain mo yung healthy weight, nag-i-improve ito ng lung function, no? At saka po, kailangan mo din syempre ng medical attention. Kung meron kang persistent coughing, shortness of breath, wheezing sound, ganon, yung early diagnosis and treatment, malaking tulong po yan. Kung kayo po ay interesado sa mga health products po natin, pwede po kayong magpa-deliver. Ibibigay nyo lang po yung pangalan, address at cellphone number nyo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Cash on delivery naman po ito, i-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Bilang pagtatapos, guys, kung i-share sa inyo, James 3:16. Kung saan nagahari ang pag-iinggit at makasariling hangarin, nagahari doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ang mga practical ways para maiwasan mo yung selfish ambition and envy, maging grateful ka kung anong meron ka. Kailangan iwasan mo, maging kontento ka. I-appreciate mo ang bawat blessing na dumarating sa iyo. Wag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Maging generous ka sa iyong oras, sa iyong talent, sa iyong resources. I-focus mo yung mag-share ka sa iba. Maging humble ka, huwag mo masyadong isipin ang sarili mo. Sabi nga, instead na i-recognize mo yung sarili mo, mag-appreciate ka ng ibang tao. Be kind to others. At sundin mo itong mga principles na to, magkakaroon ka ng wisdom, maiwasan mo yung destructive consequences ng envy and selfish ambition. Magandang gabi po, nawang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.